Fully furnished, brand new corner house inside one of the most exclusive villages in Cainta Rizal. Baka ito na hinahanap nyo. Tara! RV and we're here inside Philinvest East along Marcos Highway in Cainta Rizal. So as we've said, isa po ito sa pinaka-exclusive villages in Cainta Rizal and it's fairly close to QC, lalo sa Katipunan area. Kung nag-aaral po sa Katipunan ng inyong mga anak, this might be a very good spot for you. This house stands on a 141 square meter corner lot with a floor area of 280. Nandito tayo ngayon sa 2-car garage. Yung pinakasagad niya covered pero this part medyo open na siya. So tandem parking po pero kasya po dalawang SUV dito. Actually kahit isang van, isang SUV, kasyang-kasya. And then you have, before heading in front, meron din tayong door, side door papunta sa ating kitchen area. Para pag namalengke kayo, you don't have to go past the living area. Meron na tayong access door dito sa ating parking. This is our pedestrian gate. Actually, dalawa siya. Isang sa front, isa sa side. Okay, and then we have our front lawn, front garden. Maluwag siya. Ayan. And then you have plants na. Kasama na rin po yan yung mga plants natin. Kung gusto nyo po magdagdag, pwedeng-pwede naman. It gives more, life to the property. And then, meron lang tayong 1-step, 2-step going to our main door. This is a digital lock main door, so very modern. And as we've said, this is a fully furnished home. Welcome to your new house. Kung kayo bibili. Ayan, so sarado lang natin. Galing nito. Digital lock. Ayan. So, coming from the main door, this is our living area or probably pwede rin to na receiving area lang. Ayan. Kung mapapansin nyo po, very well curated ang ating property. Even this accent wall, diba? Ganda. This is, most likely, this is plastic, wooden plastic. Yan. And then, madalang po kami mag-house tour na nakakaupo kami. So, kasama na po lahat ng nakikita nyo sa ating property. Lahat po ng furnitures, yung mga appliances, there's cooked up na kasi. Later, we'll go there. So, this is the living room. Meron na rin tayong ceiling fan dito, and then we have this very nice lampshade on the side, and then of course you have this big windows, openable din yan, and then ang ganda nung kanilang chair, diba? O diba? Wala mo talaga. Yan, pasensya na po kayo, nag-enjoy po ako pag fully furnished yung ating hina-house tour. And then coming from there, meron din tayong where you can put your shoe cabinet. Pero ang kagandahan sa kanya, it's wood, 'di ba? Very consistent with the whole property. And very modern pero earthy pa rin yung yung vibe. Then we have an art piece here. Bawal natin hawakan, baka tayo mapagalitan. From the living area or the receiving area, meron na tayong dining area dito.
So may kasama na rin siyang 6-seater na dining table na napakaganda with this decorative lighting na mukhang shell, di ba? It's nice. So, and then ang isa pang magandang accent for this one is we have a massive mirror here that gives an illusion na mas malaki yung area natin or yung dining area natin. And then of course, after our dining area, meron tayong paboritong parte ko po ito ng bahay, kitchen. Mahilig po tayo magluto. Di ko lang sure kung masarap. Ayan, so this is our kitchen area and we're here at the bar type countertop. So ito yung parang breakfast nook nyo which we always suggest on our videos. Pag wala pang ganito yung kitchen na binibili nyong bahay, maganda po palagyan nyo. It's either bar counter type or center island. It gives more space for you to cook. And then here on this side, meron tayong sink and faucet of course. Then meron din siyang sliding glass windows. Yan na po yung parking natin kanina. And then our cabinets, meron tayong overhead cabinets. And then of course under. Diba? Yan. Siyempre lahat yan ay soft close. The finishes of the property is really nice. So, as for the price, medyo, alam mo yun, naka-level siya dun sa presyo nito. Meron na rin tayong range hood. Yan. Tapos, Elba yung range hood natin. And then, meron tayong 4-burner electric cooktop. And then, we also have the oven here. Yan. Lahat po yan kasama na pag binili nyo. And then, kaya hindi po masyadong mainit, may electric fan po tayo ngayon. Hindi, pero dito po yung lalagyanan ng ref natin. Although single or double door lang yung ref na kakasya dito, kasya naman yung mga 6-foot na ref dito. Yeah, that's for sure. And then of course, dito sa mabalik tayo, meron na rin tayong bar stool. 3 bar stool sa ating bar counter type area. So, pag binili nyo itong bahay na to, as in personal na gamit nyo na lang po yung kailangan nyong dalhin. Coming from the kitchen area, meron tayong pathway dito papunta sa ating service area. Pero kung mapapansin nyo, meron pa tayong pantry cabinets dito. Yan. So yung mga groceries nyo, yung mga stocks nyo, pwede dito. Actually, yung breaker nyo rin nandito. Nakatabi. Concealed siya. So this is our service area. Meron ka pa rin dito, parang open ceiling type na area. Pwedeng maging garden, pero pwede nyo rin dito na yung pag ipapalagyan nyo ng canopy to, pwedeng dito na rin yung washer dryer nyo. Tapos this is your service kitchen. Medyo magulo pa, pero tatanggalin naman yung mga gamit dyan lahat. Service kitchen or pwede rin dito yung sa gilid, yung washer dryer nyo. Then may sariling staff, toilet and bath. Si ating yaya or ate. Medyo maliit siya pero kasya naman. Kasya naman. And then of course, meron din siyang sariling kwarto. Siyempre. Ito yung staff room natin. So kasyang-kasya yung single bed. Tapos kung maglalagay pa ng closet area on this side. Yan. So, dito yung single bed or double deck kung dalawa po. And then, of course, pwede dito yung closet space nila. At least mayroon pa rin silang sariling space.
Yan. So, before heading to the second floor, meron tayong ground floor bedroom na meron din sariling toilet and bath. Although we apologize, nakalak po at hindi mahanap yung susi for now. But for sure, pag binili nyo to, mahanap natin yan or papalitan natin yung lock. So, ang kagandahan lang, meron tayong elderly room or pwede po yan na guest room for you and the rest of your family. Actually, ang ganda nitong first house kung bagong kasal kayo or nagpaplano kayong ikasal. Panalo to. Hilingin nyo na lang kay Ninong tsaka kay Ninang pakimkim sa bahay. 22 million lang. Fully furnished na. So, welcome to our second floor. This is our first bedroom on the second floor. Yan. Nice. We forgot to mention kasi sarado yung bedroom sa baba. So, this is the first bedroom on the second floor but technically second bedroom. Lahat po ng bedrooms natin meron ng aircon na kasama. So, this one, even the dresser, meron na rin kasama. Size of the bedroom is more or less 10 to 12 square meters. And then, meron na kayong vanity area dito. And then, of course, meron ka na rin built-in closet. O, di ba? Ang luwag ng built-in closet nyo. Kasyang-kasya yung ano. Most likely, this is kids' room or office nyo. Kung wala pa kayong kids, this is gonna be your office. And then, para naman sa headboard, pwedeng dito ang ating bed. Yan. Pag ganon. Tapos meron kang vanity area dyan. And then, you have the big windows on this side. Diba? Pag binuksan mo yan, mahangin na. Or kung may aircon ka naman, ang kagandahan dito, it brings natural light inside the bedroom. Before heading into our third bedroom, check muna natin tong common toilet and bath. Ang ganda ng color palette niya. Light brown, white, and then yan. On your left side, ang ganda na ng mirror na nakakabit natin. Meron na rin siyang LED na back. Yung parang it creates an illusion. May LED lights na siya. Ang ganda. And then this is your shower area. O, diba? Lakas makayaman ng shower. Di ba? Hindi napansin nyo, hindi naka-expose yung ating mga tubes. So, usually sa hotel, ganyan, di ba? So, ang ganda. And then, of course, syempre, meron tayong, yan, palit tayo. Yan. Kasi most of the time, dito tayo na tatagalan, mga 30 minutes. Ito ang ating trono para sa mga mister. So this is our first, actually second toilet and bath. And tapos, welcome to our third bedroom. Nice. The size of the bedroom is almost identical to the first, to the second bedroom. Pero the big difference is, yan, meron tayong magkabilang windows. Tapos meron pa tayong sliding glass door towards our balcony. Ang ganda. Tingnan mo, kahit alas 12 po ng tanghali, ang ganda ng simoy ng hangin. And then, meron ka, for your privacy, meron tayong, basta ang purpose nito, aside from privacy, is yung init, nagiging parang less 60 to 70% nung heat going to your bedroom. Kaya ang ganda rin. And it looks like wood pero this is not wood. So easy to maintain. Hindi ka nag-aalala sa hanay. Yan. So this is our balcony. Ngayon, kung medyo may teenager na kayo, baka dito na yung teenager nyo sa bedroom na to. So syempre, pare-pareho naman yung built-in closet din for our bedrooms. And even the size, it's the same.
dito may area ka pa para sa iyong vanity mirror or vanity area. So, let's head into the master's bedroom. Oh, nice. Wow, this is nice. Oh, diba? Ang ganda ng master's bedroom. May kasama pang bed frame. Ganda ng headboard. Bed na lang kulang nyo, guys. Punta na kayo ng Uratex. Malapit na yung Uratex dito. And then, meron din tayong meron na itong blinds. Oh, diba? Sorry. Naangat ko eh. Maangat. Oh, diba? May blinds na tayo. May AC na rin tayo. Ba't walang closet? Yun lang. Actually, meron ka ng bedside table on each side. Ayan. Kung mapapansin nyo, para walang awayan kay misis, kay mister, or kay dalawang misis, kay dalawang mister. Diba? This one is super useful. Ayan. Diba minsan pag nag-aayos ka, lagi ka sa bed na uupo kapag nagtutuyo ka ng katawan or something. Eto, napakaganda nito. Kasi pag may ganito ka, pati yung pagsusuot ng sapatos, if not sa baba, kailangan mo ng ganito. Meron ka parang bench type na area. And of course, pag gusto nyo maglagay ng TV dito, pwede rin naman. Pero yung iba naman, lalo kapag mas gusto nyo, vina-value nyo yung time or yung long talks with your partner, hindi na naglalagay ng TV usually sa mga master's bedroom. Sorry, size of the bedroom is about 12 to 15. Ito lang. Okay? Yung mismong bedroom lang. Pero, meron pang ito. Ito yung surprise. Naghahanap kayo ng closet, di ba? O, ito yun. Meron tayong massive walk-in closet. O, di ba? Matutuwa kayo dito. Ang ganda. Ang laki. Malamang yun, Kingster. Sa mga tropa natin dyan. Yun sa inyo, then the rest kay misis na. Ganda, may walk-in closet siya. Oh, di ba? Meron din to sigurong lights, kaya lang baka hindi pa nakabit. Anyway, so, master's bedroom, walk-in closet. Isa na lang ang kulang natin. Master's toilet and bath. Ayan. Eto po yan. O, diba? Meron kang massive mirror here. Meron kang malaking sink and faucet. And then, of course, your lavatory, guys. Guys lagi, no? And then, dito po ang ating, sarado lang natin. Ito ang ating shower area. O, diba? This is nice. Tapos, ang ganda ng accent wall niya. Parang bluish green. Yan. And then, of course, meron tayong bathtub na kasama na may katabing window. So, when you're taking time after a hot bath after a long day's work, napakagandang mag-relax dito. Ayan, meron ka na. Next question, meron na rin, all toilet and bath, meron na tayong provision for multi-point heater. Yun na lang yung kulang natin. Welcome to our third floor. Dito sa ating third floor, meron tayong malaking family area. Ayan, ito yun. Ayan. Ang sarap ng hangin, ang init. Summer na po. Ang kagandahan dito, pwede ka pa maglagay ng mga foldable na pool. Kahit yung 5 meter na Intex, kung familiar kayo. Ayan, so pag meron kayong kumbaga events or you can put your couch here,
Dito na lang yung malaking TV nyo. Meron na rin naman tayong AC dito. 'Di ba? Napakagandang family area nito. And then, meron tayong sliding glass door going to our, parang ano na to, hindi na balcony to eh. Parang roof deck area na to technically kasi this is open. Pero pwede naman kayo maglagay ng canopy guys para at least kahit maulan, nagagamit nyo siya. Tapos meron na rin tayong plant box. Yan. Actually, perfect to pag may mga parties kayo or may mga big event kayo kasi may upuan na. Diba? Nasa loob yung kuhanan ng food. Dito parang may mga table ka lang or kasi may chair ka, no? Haba. May parang bench type na upuan dito. And then, kita na rin yung antipolo dito, guys. Ayan. Malapit na tayo sa Masinag kasi. So, if hindi kayo familiar sa area, paglabas mo ng Philinvest East, that's SM Masinag. Yung antipolo station din ng LRT2, napakalapit din sa atin. Even Decathlon. And isa pa pala, sorry, hindi namin nabanggit kanina. This part of Philinvest East was never flooded. So, hindi po siya binaha. Even nung Ondoy, sabi ng ating seller. So, medyo yung papasok ng Philinvest East, lalo Marcos Highway, pag super typhoon, nagkakaroon po talaga ng tubig doon. Pero this specific house, hindi po ito binaha. So, ang ating roof deck has two sides. So, this one naman, ito yung side na merong service kitchen. O, di ba? Kung pwede rin kayo maglagay ng griller dito or yung smoker kung mahilig kayo sa barbecue. Dito yon. Sa kabilang side yung, dito yung prep area, sa kabilang side yung kainan natin. Pero maluwag pa rin tong area na to. O, di ba? Sarap ng hangin. Connected din siya actually dun sa kabilang side. Pwedeng dyan ka dadaan sa loob or pwede rin dito. Of course, dito sa ating third floor, meron pa rin tayong toilet and bath. Oh, ha? Oh, iba naman yung accent wall natin dito sa ating third floor. Ganda rin. Diba? Very different. Very, parang yung vibe na tong bahay na to, Asian, parang modern Asian or Asian modern house. Diba? So, brown, white, pero very modern. Quick recap lang tayo guys for this house tour. So we're inside Philinvest East, Cainta Rizal along Marcos Highway. So yung mga naghahanap po ng malapit sa Ateneo or sa UP, this is a very good spot for you. And then this house stands on a 141 square meter lot area with a floor area of 280. It has 2-car garage, 4 bedrooms, 5 toilet and bath. Meron nga pala tayo sa roof deck na toilet and bath. And it's fully furnished. Lahat po ng nakita nyo sa video namin kasama. And the asking price for this property is just 22 million pesos. Yes, tama po kayo. 22 million pesos sa napakagandang property na to. And it's along Marcos Highway pa. Yan. For more details or if you have further questions, you can contact us on the numbers below. Even for our Filipinos based abroad, we have a Viber, we have WhatsApp, and we have Telegram. You can also reach us through our socials, Facebook, Instagram, TikTok, and of course, please subscribe to our YouTube channel. Marami pong salamat and see you on the next one. Peace!